Heto na nga mga kaibigan, breaking news, breaking news, breaking news. Okay, so inanunsyo na nga po ni Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. ang pagsusoli po ng halagang 60 billion na excess fund ng PhilHealth na inilipat po sa National Treasury. Ayan, so kung inyong matatandaan mga kaibigan, noong 19th Congress 2024 ay naimbitahan po ang tinanggal na si Manny Ledesma, no? Siya po yung CEO ng PhilHealth noong 2024. So tinanggal po ito ni Pangulong Marcos Jr. Bakit? Kasi po nung siya po ay masukol na ng mga kongresista, no, ng mga senador na nagtanong sa kanya bakit inilipat ang pondo ng PhilHealth sa National Treasury gayong mayroon pa itong mga obligasyon na kailangang bayaran. Kapag sinabing excess fund, ibig sabihin wala nang obligasyon, bayad na sila. So when you say excess, ito na lamang po yung natitira, no, sa kanilang pera matapos bayaran yung mga obligasyon na dapat bayaran po ng PhilHealth. Pero sa kabila po ng mga utang ng PhilHealth, sa kabila po ng kanilang obligasyon, ay inilipat pa rin po ang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. So dahil po dito sa pagkakaipit po ni Ledesma ay napaamin po siya sino po ang may kautusan. Siya po ay sumunod lamang sa utos ng Pangulo. Ayan. So siya lamang po ay sumunod sa utos ng Pangulo at sabi pa nga po niya, nakipag-ugnayan po siya kay sino nga po yung yung sa yung abogado ng gobyerno, nalimutan ko na. Yun po ang kagandahan kapag tahimik na po yung mga tao medyo yung prosecutor po ng yung po yung magiging counsel po ng gobyerno, Solicitor General Menardo Guevara. So nakipag-ugnayan siya kay Menardo Guevara, siyempre kay Secretary of Finance na si Ralph Recto. Ang sabi ay okay daw na ilipat ang pondo ng PhilHealth papunta po sa National Treasury. Yon, obviously po yon. Dahil dyan mga kaibigan, nung malaman po ito ng mga abogado po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kasama po si Pangulong Duterte, no, sa pangunguna po ng mga mabubuti at matitino at siyempre mahuhusay na abogado, si Attorney Torion, no? Attorney Torion, Attorney Martin Delgra at siyempre si Congressman Isidro Ungab. Ano po, natatandaan po ba ninyo yon? So, noong madiscovery po ni Congressman Isidro Ungab na marami pong blanco doon sa bicameral committee report, doon sa budget po, ay agad-agad po silang nagkaroon ng interview sa publiko at in-announce po nila na hindi po ito constitutionally allowed, no? Yung mga blanco sa budget ay hindi po nararapat. Yun po ay illegal na gawain. Okay, so eto na nga mga kaibigan, matapos po nilang ibunyag itong mga blanco itong mga proseso na pinagdaanan ng budget na pinirmahan po naman po ng bangag na Pangulo, eto na, no? Eto na nga mga kaibigan. Nagsampa po ng reklamo ang grupo po ni Attorney Torion sa Korte Suprema upang ipadeklara na unconstitutional po yung pagpirma ni Pangulong Marcos Jr. sa 2025 General Appropriations Bill. So bakit pumirma ang Pangulo gayong napakaraming irregularity po doon sa pagpirma doon sa proseso ang pinagdaanan ng budget? So bakit siya pumirma? That's really illegal. Okay? So kinuwestiyon din po ng abogado na gaya nga po ni Attorney Torion yung paglilipat po, pag-aalis po ng pondo ng PhilHealth patungo sa National Treasury. Hanggang sa ngayon mga kaibigan ay hindi pa po nagdedesisyon at hindi pa po sumasagot ang Korte Suprema dito sa kasong ito na ipinail, no, ni na Attorney Torion. Hindi natin alam. Pero mga kaibigan, ang mahalaga dito ay ini-announce na po ni Pangulong Marcos Jr. ang pagsasauli ng 60 billion pesos. Ano pong ano po nito? Ibig sabihin nito, guilty po ang Pangulo sa nangyaring anomalya at sinusubukan po niyang bumawi. Okay? Sinusubukan po niyang linisin ang kalat na kanyang ginawa. And itong paglilinis na ito, obviously mga kaibigan, ay hindi na po niya kaya. Nasukol na po siya, na corner na po siya.
Bakit po siya nasukol at bakit natin nasabi na na-corner na po itong si Pangulong Marcos Jr.? Kasi mga kaibigan, napakalawak, napakalaki ng plundering, no, malversation ng mga pondo natin at syempre pandarambong, no, sa kaban ng bayan sa pamamagitan po ng paglalagay ng pondo sa DPWH, no. 1.1 trillion po ang pondo ng DPWH nitong 2025 national budget. Dahil sa laki po ng pondong ito, nagkaroon po ng mga anomalya sa flood control projects. At ang anomalyang ito mga kaibigan, ang naging dahilan upang maalarma na po ang taong bayan. Hindi lamang po taong bayan, maging ang mga kapulisan, maging ang mga militar, maging ang mga retired na mga military personnel ganyan ay talaga namang nakiki-involve na ngayon dahil sa napakalawak na korupsyon sa flood control projects. Ayan, so hindi na po hawak masyado ng gobyerno. Ayan, so maaari may mga naniniwala pa rin at sumusuporta sa Pangulo pero hindi na po ganun karami. Okay, kaya nga mga kaibigan, bukas, September 21, 2025, ay magkakaroon po ng mga kabi-kabila ang mga rally. Merong rally po na binubuo ang mga Dilawan o Pinklawan. Ayan, itong mga Dilawan, Pinklawan na ito mga kaibigan, ay magrarally din po. Itong rally din po ng mga Makabayan Black. Ito yung Gabriela, ito po yung ACT Party List, ACT Teachers Party List, ito po yung Kabataan Youth Party List, no? Ito po yung mga grupo ni na Gabriela. Sino nga ba ito? Ni Franz Castro, ni Renico, ni yung lalaki, basta yung lalaking basta yon. Aha. So, yung mga yun guys, mga kaibigan, hindi po sila sisigaw ng impeachment, hindi rin po sila sisigaw na bumaba ka na sa pwesto Marcos. Bakit? Kasi kapag bumaba si Marcos sa kanyang pwesto bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ay automatically po naaakyat sa pagkapangulo si Vice President Sara Duterte. Kaya hindi po nila sisigaw na magkaroon po ng impeachment o pagbaba sa pwesto si BBM. Kumbaga, ang tinututulan lamang po ng grupo ng ito, mga kaibigan, ay ang anti-corruption. Okay, so mga kaibigan, so ito pong ginagawa ni Marcos ay obviously paglilinis sa kanyang mga kalat, pero yung mga kalat na kanyang ginawa at inumpisahan ay hindi na po niya kayang lusutan. Okay, so ano po yung mga ibang paghahanda na kanyang ginawa sa paglilinis? So syempre kasama po diyan yung pag-uutos po na imbestigahan ng flood control projects. Pero dahil nga po sa ang katotohanan ay hindi maikukubli kailanman. Ayan, bayaran man ng bayaran itong mga witnesses na ito or kung sino man diyan sa mga kongresista mga kaibigan na hindi po maitatago ang katotohanan. Kaya nga po nang mapakinggan natin ang naging statement po ni na Diskaya, Curly Diskaya at Sara Diskaya, dito po naumpisahan po na mabulgar ang involvement ni na Martin Romualdez at ni Zaldico. So ngayon naman mga kaibigan ay syempre involvement naman po, paakyat po yan, involvement po ni Marcos Jr. So dahil nga po sa mga yan ay pinatitigil, so obviously pinalitan po si House Speaker, pinalitan ni D, pinalitan din po si Chis Escudero at ang pumalit ay si Tito Soto. Tapos ginamit po si Vico Soto, nakialam si Vico Soto sa Kongreso, umatem, pinasisinungalingan si Diskaya. Bakit po? Kasi nga po na kay Diskaya po ang kauna-unahang katotohanan. Okay, kasi kung hindi po totoo yung sinasabi ni Diskaya, bakit hindi binigyan ng proteksyon? Pangalawa, bakit sinisiraan ni Vico Soto? Samantalang involvement lang ni Vico Soto doon lang sa Pasig. Pero bakit ito nangingialam at inimbitahan pa talaga? Samantalang si Magalong hindi inimbitahan ng Kongreso. So, bakit pinalitan si Chis Escudero? Pinalitan si pumalit si Tito Soto. So mga kaibigan, pansin ninyo, gumagawa po ang paraan ng Pangulo na linisin ang kanyang mga kalat, subalit ang mga kalat na kanyang ginawa ay hindi na po niya mapagtatakpan pa at hindi na po niya malilinis. Kaya nga, ang dahilan ng kanyang pagsasauli ng 60 billion na pondo ng PhilHealth na inilipat sa National Treasury ay isang, kumbaga para sa akin, ito po ay isang guilty o pagtanggap sa katotohanan
na mali ang kanyang ginawa. Maaari naghuhugas kamay siya at sa kahuli-huli ang pagkakataon ay humihingi ng awa, pero hindi pa po yan. Hindi po yan sapat sapagkat na nakita, ibig sabihin lamang po nito, he is a very weak leader. Okay, so na-corner na po siya talaga. Dahil nga po sa pagkaka-corner sa kanya, eto na po, no? Hindi sapat kahit isoli mo pa yung pondo na yan sa National Treasury sa PhilHealth, ay huli na po ang lahat. Sapagkat nanahimik ka noong 2024, ipinagyabang mo pa, pinagmalaki mo pa, pinakidnap mo pa si Duterte. O ano na, lahat ng ginawa mo, nagbabalik na sa iyo lahat. Kaya sa September 21 bukas mga kaibigan, ayan, magsama-sama tayo na dapat ay matanggal na sa pwesto itong si Marcos Jr. Dapat siya ay bumaba na ng maayos para hindi po tayo magkasakitan, bumaba na dapat siya. Okay? Thank you.